Alam niyo po ba mga kababayan na nagkaroon po ng mainit na sagutan ito pong prosecution at itong defense mga kababayan sa cross-examination sa witness na kung saan mga kababayan dumating sa point na tila yung abogado ni Sara Duterte nagkakalat na po mga kababayan dito po sa impeachment trial. Kaya nga kung titingnan nyo, marami sa mga kababayan Pilipino po natin na nagsasabi na akala natin nung una yung kay Narbasa lang mga kababayan at kay Binluan yung napanood po natin na worst na examination mga kababayan o cross-examination dito po sa mga witness. Pero meron pa palang mas worse kung hindi itong abogado mga kababayan ni Sara Duterte. So ito ay play po natin. Diba ho? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is the finding of this Kaya nga ho, witness. sinasabi ko ho, attorney, kaya nga kinukonfirm ko ho. Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. board, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Totoo. I don't think I need to lecture please. you. Mga kababayan, tama po yung sinasabi ni Atty. Lorna Capunan, hindi po talaga allowed sa korte yung mga misleading mga kababayan na tanong. Kaya nga kung titingnan nyo, nasa revised penal code po yan. Mamaya talakayin po natin. Counsels. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Your Honor, counsels. Ay, shoutout tayo. Kinikredit natin to mga kababayan kay DAE News Philippines. Kanya po yan. Hindi pa natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanya, subscribe nyo na po siya. Meron pa tayong ibang nakalista ho dito which the Honorable Court can also peruse. Okay. So, punta ho tayo sa third quarter. Another letter to certification. Yan. Okay. Punta ho tayo sa third quarter. Covered ho to ng certification pa ho ni Mr. Lachica ho, no? Na dated April 6, 2024. Yung sa third quarter po, September 30, 2023. Yes, pero I mean, covered pa yun ng submission kasi nakalagay naman dito. Wait, Di ba? Una pa lang mapapansin nyo na tila yung abogado ni Sara Duterte. Actually, abogada ni Sara Duterte, mukha po atang hindi ready. Hindi po prepared mga kababayan. Alam nyo, dito natin nakikita talaga yung pagkakamali ng mga DDSet, lalo na yung mga ipinapakalat nila na maling impormasyon sa social media na kung saan, kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang araw na naging maingay itong si Atty. Christine mga kababayan, di ba pinalalabas ng mga DDSet na kinain daw ng buong buo. Ito daw pong si Atty. Lorna Capunan. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo lamang sa mas malawak na aspeto, yung mga nangyayari dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte, makikita nyo naman mga kababayan kung sino talaga yung baguhan at kung sino talaga mga kababayan yung batika na ano po sa larangan ng pagiging isang abogado. So ngayon tuloy pa natin. Hindi sila magkaintindihan, oh. Excuse me lang, Your Honor. I will confirm with my counsel. Diba? Okay, ayun na. So, may certification o dito na sinabit si Mr. Dante Lachica dated September 30, 2023. Nakalagay ho dito, babasahin ko ho, si Lynn, okay lang? Apo. Sige, sabay tayo. Ano? This is to certify Silene pala, sorry po. This is to certify that confidential activities such as surveillance and information gathering were performed in 122 areas during the third quarter of CY 2023, which enabled the team to prevent untoward incidents from transpiring during the engagements of the Vice President and in the implementation of the programs of the Office of the Vice President, including the establishment of 3 new satellite offices
Isabela in Cagayan Valley, Bicol, and BARM, and the implementation of the OVP Libreng Sakay Program. Ah, Tama ho ba yung binabasa ko? Opo. Okay. So ito ho yung naging support niya, proof of success of the information gathering na sinabit ni Office of the Vice President. Tama ho? Opo, response po nila sa AOM for the third Salamat quarter. po. Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-B for the court's information. Now, may naka-attach ho dito na PIOR, no? Yun yung tawag natin doon, no? Protective Intelligence Operations Report. For the engagement ay, shoutout kay Abay George ha. Relax ka lang. Relax ka lang. Nag-uumpisa pa lang tayo, umiiyak na agad kayo. Relax ka lang. Chill ka lang, nood ka lang dyan. of Vice President Sara Z. Duterte for the third quarter of 2023. And, Opo. Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-C for the respondent. Now, tingnan ho natin yung scope again, Silene, no? This report pertains to the narrative of events. Ay nga pala mga kababayan, may napansin ako dito kanina na ang isa sa ginagawang accomplishment ng OBP mga kababayan na pinagkagastosan daw ng confidential funds ay yung libreng sakay. Ano po ng OBP? Yun po yung parang love bus mga kababayan nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. So yun daw po yung isa. Parang pinapalabas dito na yun daw po yung isa na pinaggastusan ng confidential funds ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. And accomplishments of the VPSPG in terms of protective intelligence operations during the engagement of the Vice President Sara Z. Duterte for the third quarter CY 2023. Do you see that? Opo. Okay, salamat. Number 4, narrative. The protective intelligence activities carried out in support of the Vice Presidential Security and Protection Group's protective security operations for the places of engagements of the Vice President Sara Duterte from July 1 to September 30, 2023 are listed below. Tama ba yung binabasa ko? Opo, tama po. Okay, thank you. So letter A, may nakalagay ho doon, DPWH inauguration and opening of Davao City Coastal Bypass Project, Segment A. Date covered, June 28 to July 1, 2023. Location, Davao Ay, shoutout kay Dadaheko ha. Thank you, Sir Dadaheko ha. City Coastal Road, Times Beach, Ecoland, Davao City. Sakto? Sakto pa yung binabasa ko? Opo, tama Okay, thank you. Probable threats. Letter A, cost-oriented groups, open close parenthesis, NDF. And letter B, criminal groups. Tama po? Opo, Okay, tama. thank you. Number 4, detailed intel collection team, ICT4. Tama po? Opo. Okay, number 5, timeline of activities, no? As shown Yan. below, the timeline of activities of the Vice President are as follows. So, tingnan natin yung number 4 kung magpo-fall po yan sa confidential or surveillance work, no? Number 4, liaising with intel operatives and respective informants of the PNP and AFP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in Davao City and neighboring areas. Does that fall under confidential activity or normal lang yan sa administrative work or normal administrative work lang yan ng OVP? Papasok po siya sa surveillance. Okay, salamat. Number 5 po, no? Intel fusion with for the threat assessment and situation update. Papasok po siya sa surveillance. Opo. Okay, salamat po. Ito hong number 11, no? Final briefing to intel operatives and informants. Ano ba to? Normal lang to na trabaho ng OVP or part ito ng surveillance or confidential work? Papasok po siya sa surveillance activity. Alright. Tuloy pa natin. Then, baba tayo dito sa actual operations, no? Itong profiling and security tagging of the participants, item number 12, who will be attending the event.
Papasok po ba na normal admin work lang yan ng OVP or papasok po siya as confidential work or surveillance? Papasok po siya dun sa surveillance. Okay, salamat. Number 13, deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate from the PNP. Surveillance or normal work lang yan ng OVP? Papasok po siya sa surveillance. Okay. Number 14, provided intel coverage prior to the arrival, actual and departure of the Vice President. Surveillance or normal lang yan? Part lang yan ng admin work ng OVP? Papasok Okay, take note yung mga address mga kababayan na nakalagay dito sa mga binabanggit nitong abogada ni Sara Duterte ay puro Davao City area. Ano po, puro Davao City area ha? po siya sa surveillance. Okay. Sinasabi nila pinaka-safe or pinaka-safe na lugar, pinakaligtas na lugar ay yung Davao City. Pero napakarami pala mga kababayan ng mga activities na pinaglaanan ng confidential funds mga kababayan dito. Itong si Sara Duterte, puro Davao City to mga kababayan na. Anyway, tuloy pa natin. So ibig sabihin pala, kahit pala dun sa lugar ng Davao City, nakakaramdam din si Sara Duterte na hindi ba siya safe? Kaya pinaglaanan niya ng napakaraming ganito kung totoo man. Yung mga nakalagay dito mga kababayan ha, kaya naglaan siya dito ng napakaraming intel, operatives mga kababayan at mga informants dahil nararamdaman ni Sara Duterte na hindi siya safe sa sarili po nilang teritoryo. Anyway, tuloy pa natin. So, post-operation. Number 16, continuous collaboration with the intel operatives of Davao City Police Office and Davao City PM ulit. Davao. Pasok po siya sa admin work or surveillance or confidential work. Sa surveillance po. Okay. So, nakikita mo dito lahat, Miss Celine, no? Pati na yung doon sa report, nakita mo naman na isa-isa yon, lahat may mga dates at lugar. Tama po? Opo, nakalagay po yung narratives from okay. yung timeline. So, for the first and second and third quarters of 2023, no, do you confirm that? Nakalagay naman yan lahat. May dates, may activity, at may lugar. Tama ho? Opo, based po sa PIOR reports na submitted, Okay. may mga details po na ganun. Salamat. So, lahat ng mga submissions ng OVP for the first to third quarter, kasama itong Protective Intelligence Operations Report. Meaning, sa first quarter, yung pinakita ko nga, may sinabit kanina, di ba? Kasama po dun sa response nila sa AOM Okay. attachment po. So, kasama din doon sa response nila yung second quarter na Protective Intelligence Report. Kasama din po dun sa Okay. attachment. As well as the third quarter, which is itong binasa nyo ho. Opo, kasama din po yan. Okay. But, despite of all of this, no, sinabi mo, hindi, disallowed pa rin yan kasi walang evidence of success eh. No? Walang evidence of success eh, no? Wait lang. Kindly turn on the mic for the prosecutor. Your Honor, the counsel is being argumentative with the No, witness. I'm We just object. I'm asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba ho? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is the Argumentative. finding of this Kaya nga ho, witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Counsel, Alam niyo yung alam niyo yung tao na parang nakikipag-away lang sa palengke or parang nakikipag-dismissal na nakikipaggigilan mga kababayan sa palengke, yung atake. Ano po yung atake nitong abogada ni Sara Duterte? Anyway, tuloy pa natin. if you please. Witness may answer. Objection is overruled. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember Habang tumatagal kasi ng tumatagal mga kababayan, parang parang napapansin ko dito kay presiding kay presiding na tumatayong presiding judge mga kababayan o presiding officer dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte na si Chis Escudero, parang nagiging bias
Hindi, napapansin ko lang mga kababayan ha. Kasi maliwanag naman na argumentative yung ginagawa ng abogada ni Sara Duterte. Kini-question niya kung bakit dinisallowed pa rin ng COA witness yung mga dinisallowed nila dito kahit may mga ganito daw na nakalagay. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. We're saying, wala naman daw na huli. So, please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking But about confidential funds. So I convert my Confidential question, funds. Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Capulan to finish with her objection. Are you referring to Counsel, I will Intelligence rephrase my funds or question. I will confidential rephrase my funds? question. counsels, please address the court, not Your each Honor, other. please. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds, Your Honor. When the topic today is confidential funds, and I would like to put that on record, Your Honor, especially this last question, where she Your Honor. specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds. The objection is noted. Yun. Counsel has already stated that she will rephrase. Kindly Dapat ganyan. rephrase, Attorney Christine. All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success ng information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Tama. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Do you- Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa sa mandate po ng Ang ganda agency. lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat Celine. Okay. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me? May tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for this tinatanong ko lang question. kung alam niyo ho ba Your na Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your so Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please. Tama. Can the Dapat kasi pinatatapos muna yung witness, mga kababayan, sa kanyang pagsagot. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ko yung witness dyan, tapos ganyan yung ginagawa sa akin, baka mamura ko pa tong abogada eh. Kasi mga kababayan,
Pero inyo, inimbitahan nila para mag-testify etong witnesses tapos di naman nila patatapusin. Ano po sa kanyang sagot? Kasi parang ang dating nakakabastos pagka ganon. Anyway, ituloy pa natin. Presiding officer, Can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, Kaya nga, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions Your later Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. tama! I think I need to lecture Please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Hindi, kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga ina-allowed. Yung misleading question, eto wait lang nagbaon ako ng ano sa inyo. Kasi ni-research natin kanina yan, kasi mainit na usapin yan mga kababayan. Asan ba yun? Ito. Ayan para maliwanag Oh. Sabi dito mga kababayan, hindi pinahihintulutan ng misleading question kahit sa cross-examination. Ayon sa Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence ng Pilipinas, a misleading question is one which assumes as true a fact not yet testified by the witness or contrary to the which he has previously started. It is not allowed mga kababayan or hindi pinapayagan sa korte. Ayan sabi pa nga dito, pagkakaiba ng dalawa, leading question at saka yung misleading question. Halimbawa mga kababayan, nagsusumite ng sagot. Halimbawa, wala ka ba doon? Tapos yung misleading question naman, nag-aakala ng katotohanan hindi pa sinasabi ng testigo. Kasi yung ginagawa nung abogada ni Sara Duterte mga kababayan, nag-aakala ng katotohanan hindi pa sinasabi ng testigo. Kaya nga sa totoo lang, tama rin yung sinabi ni Atty. Ligutan Sa lahat ng mga nag-aaral ng abogasya, nag-aaral ng pagka-abogado ngayon, maliwanag naman na dapat tandaan na hindi talaga ina-allowed sa korte yung mga misleading question mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman na sinabi po dito na yung misleading question not allowed at saka walang exception sa batas mga kababayan. So ngayon eto, hindi pala sorry din sa pagkakasabi ko kaninang revised penal code. Ang sabi pala dito mga kababayan, Rule 132 Section 10 ng Revised Rules on Evidence. Hindi po ina-allowed sa cross-examination yung misleading question. Anyway, tuloy pa natin. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. in the counsels, generational divide, Your Honor. Your Honor, please. You are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I for the submit, parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Sapul talaga siya dito mga kababayan kay Atty. Lorna Kapunan. Ito hindi po ako abogado pero kung i-research nyo mga kababayan yung about dyan sa misleading question na yan, kung ano yung binasa ko dito, yan din naman yung lalabas mga kababayan. So ngayon, ito kasing ginawa ng abogada ni Sara Duterte mga kababayan, nag-aakala siya ng katotohanan kahit hindi naman sinasabi mismo ng witnesses. Tapos yung isa pang napansin ko dito mga kababayan, maliwanag din naman na nakikipag-argumento itong abogada dito po sa testigo. Di po ba? So ngayon tuloy pa natin. Miss I will- Eileen. Yes, Your And Honor. it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kapo niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination I respected her. Umiiyak na yung abogada ni Sara. Ayan
Ay, biruin nyo mga kababayan ha, eto, nasa cross-examination ka. Tapos magsasalta ka ng ganito, kahapon nga, kahapon nga, di ko siya kinukulit kahit may mga tanong siya na ganyan, ganyan. Miski mo pa ba sabihin yan? Yung pinagsasabihan mo niyan, kalaban mo. Di ba kalaban mo sa kaso? Alam niyo mga kababayan, para sa akin, pagpapakita ng kahinaan yan. Anyway, tuloy pa natin. You can end our counsel with Yeah, respect. thank you. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay. Kasi ganito mga kababayan, eto common sense na lang Paano ka magbibigay ng reward kung hindi naman nagtagumpay yung mga tao na bibigyan mo ng reward? Di ba mga kababayan, kahit ganito na lang, sa pang-araw-araw nating normal na pamumuhay, di ba halimbawa, nagawa ng isang tao yung isang bagay mga kababayan at natuwa ka, anong gagawin mo? Di ba magbibigay ka ng reward? So parang ganun lang din yan mga kababayan. Ngayon yung sinasabi dito ni Miss Sailin na sarili niyang judgment yon base sa kanyang evaluation, tama din naman Paano nga naman masasabi na naibigay dun sa tao na yon o dun sa informant na yon yung reward mga kababayan kung wala namang maipakita na mismong successful mission or tamang ginawa mga kababayan na nagresulta para bigyan ng reward. Di po ba? So ngayon tuloy pa natin. Lang po, proof of Interpretasyon niyo success. na po yan. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit? At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Dun sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance. Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila Chika na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Honor, we Isn't that object. a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs Tama! of counsel for respondent. It's Your not a Honor. what-if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well later on. Attorney Sailin, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po natisalaw yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli?
Kasi po, gaya nga po nung kaninang Hindi, dinidifferentiate po. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Argumentative Simple lang na naman yun, di ba? naman. Kailangan may mahuli. So ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi Tama. yung pagkakaroon ng Eto mga kababayan, para maintindihan nyo di ba may mga nung kinukross examine ni Atty. Lorna Capunan at saka ni Atty. Michael Powa, ito pong si Atty. Roderick Wamil, di ba ipinakita dun lahat mga kababayan kung saan ginamit yung ibang bahagi ng confidential funds. At nakalagay nga doon na nang dahil daw doon sa confidential funds, napigilan daw yung paglaganap ng kaguluhan sa mga eskwelahan. Nakalagay doon yung mga napigilan daw yung pagre-recruit mga kababayan at pagpigil ng pagpaparami ng mga taong labas. So ngayon, ang hinahanap dyan mga kababayan ni May Sailin, kung ano ba yung napagtagumpayan, ano po nung pinagkagastusan nung confidential funds. Halimbawa, nakalagay doon, gumastos ng 9 million pesos mga kababayan. Pero ang tanong, ano ba ang naging resulta nun? May nahuli ba? Dahil alaki nung ginastos Kulang-kulang 10 milyon. May nahuli ba mga kababayan? Ano ba mga eskwelahan yung napigilan yung kaguluhan? Pero walang maipakita po ang OBP patungkol po dyan sa hinihingi ng COA. Yun po yung pinag-uusapan dyan. Iniiba lang talaga nung abogada ni Sara Duterte. untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo. No? So bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So walang untoward incident. So bawal no bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information. Are you na yun. done with the question? Don't answer. I think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. Oh. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is Kasi sa totoo lang mga kababayan, yun ang mga itinatanong ng abogado, wala nang problema yun Kung ang pag-uusapan yung payment of information mga kababayan, kasi hindi nga idinidisallowed yun ng COA witness. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi na dito tayo sa payment of rewards. So ngayon, paano ka nga magbibigay ng reward? Ito mga kababayan, na isipin nyo, paano ka magbibigay ng reward kung hindi naman naging matagumpay? Let's say, yung halimbawa, yung mission, or hindi naging matagumpay yung isang bagay. Paano ka magbibigay ng reward doon? Kaya nga kung iaano natin yan sa normal na pamumuhay natin, di ba halimbawa may ipinagawa ka doon sa isang kasambahay mo at naging maayos yung trabaho niya at natuwa ka, di ba magbibigay ka ng reward? So yan po yung pinag-uusapan dyan. Kasi pag ang pinag-usapan, yung payment of information, saktong-sakto sana. Yung tanong nung abogada ni Sara Duterte, kaso nga lang ang pinag-uusapan ngayon, yung payment of rewards. Kaya tama rin talaga yung sinasabi dito ni Atty. Lorna Capunan na iminimix mga kababayan nung abogado ni Sara Duterte yung patungkol sa payment of rewards at saka yung sa payment of information. Kaya nga nalilito yung mga kababayang Pilipino natin kung ano nga ba yung pinupunto dito nung abogada ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. saying Kasi tingin ko dito mga kababayan na ibulsa yung payment of rewards Hindi talaga totoong tao yung tumanggap noon. Or kung totoong tao man, baka naibayad dun sa mga vlogger nila. Tulad nung Jay Camote. of information is
May we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, Tama. Is not counsels, disallowed in the AOMs, Your Honor. again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Ah. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information? Tsaka ito na lang yung isipin nyo mga kababayan, yung mga address na nakalagay doon, puro Davao City. So ibig sabihin, kada punta pala ni Sara Duterte sa Davao City, kailangan may mag-i-inspeksyon mga kababayan at may taong magsasabi na okay kang pumunta dyan sa sarili mong teritoryo, safe ka dyan. Tapos pagkasabi nung ganun mga kababayan, bibigyan mo ng reward. Kahit alam naman talaga natin na safe si Sara Duterte sa mismong teritoryo niya, lalo na at yung Davao City, sinasabi ng mga DD-shit na pinakaligtas na lugar. Kayo isipin nyo mga kababayan, sino ba ang uto-uto na babangga sa mga Duterte sa mismong teritoryo nila? Isipin nyo. Kasi nakalagay dun lahat, puro Davao City mga kababayan eh. Diba? Kaya nga para sa akin, lalo na itong pinag-uusapan po natin ay payment of reward mga kababayan, talagang dapat yung abogada ni Sara Duterte hindi na ginugulo pa yung mga tanong kasi mixing talaga mga kababayan yung payment of information at yung payment of reward. Kaya nalilito talaga yung witnesses mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tama! Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. May Ulitin naituro. po, yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Diba mga kababayan? Argumentative Kasi sa totoo lang, bukod sa argumentative, bukod sa tawag dito, misleading, yung mga questionin mga kababayan ng abogado ni Sara Duterte, makikita nyo din mga kababayan na nagbumukhang iyakin sila dyan. Tulad na lang kanina nung sinabi mga kababayan na na hinahayaan niya lang. Etong si Atty. Lorna Capuna, na nagko-cross-examine. So parang sinabi mo na mga kababayan na wala kang bibig para mag-object. Wala kang bibig para magsalita kapag ka nakikita mong may mali na. So parang ang dating, hinayaan mo lang yung kalaban mo na talunin ka. Parang ganon mga kababayan na lumalabas doon po sa sinabi,
nung abogada ni Sara Duterte. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan yung sinabi dito ni Attorney Terry Redon, talagang tama po eh. Kasi tinawag niya na disrespectful ang cross-examination mga kababayan ni Cristina Ferrer. Ano po, so ngayon ito play natin. Opposing counsel, sinisigaw niyo presiding officer. Hindi niyo ba nakita yun? So kung ganyan yung takbo ng cross, parang tapos na yung boxing. Kaya nga. Obviously, disrespectful to the court, to the parties, and to the witness. I think that is all for everyone to see. Pero very important na pakita naman ho yung mga sagot ko kanina. Una, yung BPSG, hindi po yung organic sa OBP at sa DepEd. Ang question pa rin doon, ba't yung binigyan ng confidential funds? So, pangalawa, yung pong pinapakita ng confidential activities, hindi ho nakadikit doon sa paggamit ng confidential funds. Hindi na kailangan na ipaliwanag. Ba't Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, yung BPSPG kasi, ang pagkakaalam ko ang nagpapasahod niyan taong bayan. Ang problema kasi dito mga kababayan, bukod pa pala sa sahod na yon, ewan ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yung mga, lalo na yung mga abogado na nanonood sa atin. Kasi ang pagkakaalam ko, nagpapasahod talaga sa BPSPG, ang mamamayang Pilipino. Ang nangyari dito, binigyan pa rin ng confidential funds ng OBP mga kababayan, etong BPSPG. Parang sobra-sobra na naman po yan. Kasi kung titingnan nyo kahit yung mga private event, biruin nyo pera ng mamamayang Pilipino yung ginagamit. Pero yung pinaggagamitan mga kababayan, karamihan po doon mga private event, lalo na yung mga Christmas party na binabanggit ng mga nakaraang araw. So ngayon kung titingnan natin, tama rin yung sinasabi dito ni Congressman Terry Redon. Ano po, so tuloy pa natin. nagbigay ng pera para sa gamot, ba't nagbigay ng pera para sa other supplies? Hindi nila yung mapaliwanag kanina. So, yun po muna. Pero, anger issues, mga kaibigan. Yan anger issues mga kababayan. Kasi kita nyo naman din yung attitude. Kala ko nga yung napanood ko na pinaka-worst, yung kay Narbasa tsaka yung kay Binluan. Pero mas matindi pa pala. Etong kay Attorney Cristina Ferrer mga kababayan. Pero anyway, tingnan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod pa mga kababayan na trial or impeachment trial ni Sara Duterte, lalo na dito sa usapin ng confidential funds. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po sa usapin na yan.